Nag-ayos na rin po tayo ng order ng kasamahan ko para bukas. 100 pieces. Ayan po, no? Tapos ito, isasalansan na po natin tong mga collection natin mamaya dito sa tab. Tapos idadala na lang natin sa school, no? Para at least kung sino yung gustong umorder po habang nagbibrigada kami, 'di ba? So, at the same time, kumikita tayo, no? Kumikita tayo mga teachers, mga magulang na gustong bumili, may mabibili po sila sa atin, no? So, wag po kayo mag-alala dahil quality ang ating mga tinda rito. Ayan, o, tingnan nyo naman, kalalabas sa puwerta. O, yun, o. Amin na yan, bebe. O, kalalabas po, no? Kalalabas. O, diba? Rekta po sa tab to. Yes po, hindi tayo na iipunan ng itlog dito, no? Lalo next week. This week pala, no? Dahil may kukuha na po sa atin ng regular. Talagang wala na pong may matitira sa atin. Kaya nga magpaparami po tayo ng quail natin eh. Ayan, o, karedy na yung mga breeders natin, no? Okay? So, mamaya magsisindi tayo ng katul nila. Ayan, o. O, diba? Alright? Karedy na po itong mga hens natin. Ayan, o. Ayan. Hinihintay na lang po natin itong mga to, no? Itong mga maliliit natin na pugo, no? Pakainin natin. Nalimutan ko silang dagdagan ng pagkain para mabilis po silang lumaki, no? So sa ika-third week po nila, unti-unti na po, no, na dadagdagan tong kanilang pagkain. Ayan, okay. Dadagdagan. Transition, no? From chick booster or bio one to layer na po, no? Ito, layer po to, no? So ganun lang po kabilis mag-transition ng patuka sa pugo, no? Kasi mabilis sila mag-mature. Ayan. Okay? Ang napakahalaga po dito yung mga lalaki talaga natin, no? Mas maganda nga kung puro lalaki po yan eh. Ayun, meron na tayong itlog, no? Mas maganda kung puro lalaki. So, yakin na yan. Yan, meron tayong 3 dito. Kunin na natin kasi sa palagay ko, yun ang dami pala. Kunin na po natin kasi marami tayong kailangan, no? Lalo bukas, sigurado ko yan, ubos yan, no? Ubos yan pugo natin, itlog ng pugo. Right? And mga huling pagkakataon na nila, no, na masisilayan tong mga pugo natin kasi syempre alam nyo naman po, no, lilipat na rin po tayo ng school, no. Ayan, no? May mga maliliit, no. Okay lang yan. Dito, ayun, may isa. Nakaka-enjoy lang na manguha ng mga itlog ng pugo, no. Ayan, no. Kaya nga medyo mag-aano po tayo, no. Saglit, magbukas nga tayong ilaw. Wala naman ng ilaw. Baligtad si mama kamo po. Kung kailan di kailangan ng ilaw, hindi magbubukas. Like magbubukas. No? Yan, dito wala pa. Wala pa ako nakikita, no. Ayan. Fresh na fresh po talaga yung mga pugo natin. Pugo egg natin. Ayan, no? 'Di ba? Kaya mag-aano rin tayo sa breeding para at least po may mga maliliit. Re-rejecting ko na po to, mga maliliit. Para ma-solve din yung customers po natin, no? So yung mga maliliit, re-rejecting ko na po to. Ito to, oh. May mga maliliit eh. Doon wala. Dito meron, 2. Ayan. Rejectin na natin. Ayan. Yan ka na. Okay? So, yun po, no, papalawakin natin ng konti. Yung tawag rito, yung quail egg production po natin. Kasi sumasapat pa lang, minsan kinukulang pa tayo, no, ng quail eggs. Okay? So partida po dito pa lang 'yan, no?
Dito pa lang yan sa mga tao, no? O kapag meron na po tayong sinusuplayan, kukulangin na po talaga tayo. Kukulangin na, no? So kaya magbe-breed po tayo ng pugo para at least madagdagan natin or mapalawak natin ng konti yung market natin, no? Sa quail egg production. Kasi starting this week, meron na po tayong susuplayan. Yes po, no? At hindi ko alam kung lahat ng production natin is kukunin or may certain na bilang lang, no? Anyway, wala naman sa 100 na nakukuha natin araw-araw, 90 plus eggs, no? Quail eggs. So yun, ita-times 1.5 lang natin. Pag naging quick yan, 3.20 na. Malaking kikitain. Sabi mo mantika, gasol, tas yung pinambabalot sa quick, malaking kikitain. No? Okay? So, ayan po ang ating mga future breeders, lalo mga lalaki natin dyan, ayan. No? Okay? Ang swerte po natin nakapagpapisa pa talaga tayo, no? Kasi pumalya po yung mga salang natin o mga nakaraang batch, no? Dahil yun nga, yung ratio ng lalaki sa inahin ay hindi maganda. Pero ngayon, iayos na po natin yung mga breeding materials natin dyan sa yan munang pupunuin natin yung 4 na scratch pen na yan, no? 3:9. 3 roosters sa 9 na hens, no? Ang ating tawag dito, ang ating ratio, no? Then bago mag-end ang June, start na po tayo maglagay po sa incubator ng mga itlog, no? Mga quail fertile eggs po para makapagpapisa na po tayo. So abang-abangan nyo po 'yan, no? At pag nabuo ko na po yung layers, yung bilang ng layers at saka breeding stock ko, no? Open na po tayo for reservation ng day-old chicks at saka RTL, RTB. Ayan, no? Open na po tayo. Magpapapisa tayo kung may o-order. Ayan, no? Syempre, quail fertile eggs available na rin yan by June, no? Para at least kung ayaw nila ng DOC or namamahalan sila sa day old chick at saka RTL, RTB, may option sila, no? Na bumili ng fertile eggs at sila ang mag-i-incubate gamit ang incubator na to. Anyway po, ang pag-i-incubate po ng quail eggs is the same lang din po sa manok. Yes po, no? Based on my experience sa pagpapapisa doon, no? 37.5 degrees Celsius ang average temperature po ng quail egg. Then yung humidity ganun din po, no? During the first day 1 to day 14 to 15, 55 to 65 ang humidity, no? Tapos kapag day 16 to 18 na yung mga last 3 days ng incubation is pwede nang i-65, no? Okay? 55 to 65 sa day 1 to 15. Tapos 65 to 75 day 16 to 18. Ayan po, no? So soon, no? Huwag po kayo mag-alala kasi i-vlog naman natin yan, ipopost natin kung may mga available ng fertile eggs, day old chicks at saka RTL, RTB po, no? Uunahin ko lang pong buuin itong layer stocks natin. Ayan, yun, tsaka yun. Tapos huling-huli na po yung mga breeding stocks natin dito. Plano ko 25 para 100 lahat dito ang breeding stocks natin. Tapos dito pwede ring siguro mga 15, 15 para 30 all in all. 30 ang kasya dito. Lahat-lahat yan, 2 kwarto na yan, no? So yun, abang-abangan nyo po. Dahil focus po tayo dito ngayon, no? Magfo-focus po tayo dyan. Alright? So yun lang po, no? At bukas, magdadala tayo ng itlog ng pugo sa brigada para at least side hustle natin or sideline, di ba? Okay? Para may pamalit gasolina tayo sa pagpasok natin. Siyempre, alam naman natin ang brigada voluntary ng work, voluntary ng teacher po 'yan, no? Siyempre. And yun, may service credits tapos pero walang extra pay siya, no? So, sa sideline tayo ngayon, no? Ito nagiging problema ko po dito naman sa kabila. May mga sumasampang manok doon sa taas.
magiging problema po to. Lalo pag nasanay sila. Ayun oh. Pag nasanay po to, no, na umaalis-alis ng ganyan, yari tayo dyan. No? Yari po talaga tayo. At good news na lang din dito at may yield na sila, no? No, may bigay na sila ng mga itlog, ayan, no? So pinakawalan ko na rin po yung mga asil looking na lalaki, ayan, no? Na mga oriental sweaters natin. Kung di ako nagkakamali, 1 ito 2, 3, 4, 4. Yan, 4 po, no? Ito yung kakaibang kulay ano rin, oh. Asil looking din siya, no? So, yun. Okay na tayo dito. Okay na tayo dito, no? At mapaparami na nila yung sarili nila rito. Ang kinaganda lang po niyan, mga manok natin dito ng mga oriental sweaters ay may lahi silang oriental talaga. Matindi ang immunity niya mga yan, no? At ilan ba namatay dyan? Sa lahat parang 2 lang yata o 1. Sisiw pa lang po, no? Kasi sisiw pa lang talagang pinapakawalan ko na dyan. Nakita nyo naman yung mga sisiw natin. Maliliit pa, no? Mabasa, maulanan, maarawan po sila. Pero tingnan nyo naman. Ayan na sila, oh. Ayan na. Ayun, yun yung maliit. Ayan pa sila, oh. Ayan. Ayan. Oh. Yan yung mga maliliit natin, no? So ito kukunin ko pa to. Kukunin ko pa yan. Ay, Asil Boston SBR Tornado natin na yan. Napakahalaga po niyan. Mga future manador natin dito, ganador. Ayan oh, Asil looking. Ayan pa oh. Yun pa, yun. At saka yun, 4 po itong lalaki na gagawin nating manador dito, no? Then the rest na mga Texas looking ay nilagay na po natin sa scratch pen. Yan na po ang ititest natin sa gradas, no? Okay? So yun, magbibreed tayo ng pugo, gagawa tayo ng layer stocks hanggang dito mapuno natin yan, no? Tapos ihuhuli po natin yung mga breeding stocks natin. Kasi ang una nating ikakal ay yung mga layer, no? Sa last week ng March, no? Then April breed tayo salang sa incubator. Tapos yun na ulit yung magiging susunod na mga breeding stocks and layer stocks po natin. Kakal na rin po lahat ng mga breeders natin na old, no? Ganun po magiging cycle po natin. Kaya wag po kayo mag-alala, no? Nasa mabuting kamay ang ating mga pugo at nasa isang breeder talaga, no? At yan. May mga pagkakataon din po na ano, na buksan natin ilaw dito sa gilid. Mag-acquire tayo ng mga roosters, no, ng pugo. Kung meron po kayong kakilala, willing po akong bumili kahit 100 pieces. 50 pieces, 100 pieces, pwede po, no? Para at least ay gumanda po yung ma-refresh yung breeding stocks po natin dito. Kung may kakilala po kayo, sabihan nyo lang po ako, no? Sabihan nyo ako. Yan. Nag-stock na rin po tayo ng bayuan. Yan yung pansisiw, no? Nag-stock na po tayo para at least pag nagparami tayo ng June, nitong June ay marami na tayong pagkain ng manok, no? Marami tayong pagkain ng manok. Hindi tayo kakapusin. Lalo magtatag-ulan po. Alam nyo naman pag tag-ulan ang hirap po dito sa amin, no? Kaya nga plano ko pong bumili pa ulit ng pagkain nila. Pupunuin ko tong mga to. May extra pa tayong lagayan dito. Ito, oh. Yan. Wala na yan. Wala na. No? Pupunuin po natin yan ng grains, no? Para sa kabila, grains, tapos bayuan at saka pilmi ko na quail layex, no? Para at least sa mga ano natin, mga na iitlugin na mga ano, mga pugo. Yan yung mga ando doon. Right? So, yun lang po, no? All in all, napakaganda ng pasok ng pera sa quail farming business po.
Maganda po. Hindi siya ganun kalakihan. Siyempre, aminin natin yan. Pero araw-araw nagbibigay ng kita, no? Nagbibigay ng kita. Lalaki po yan kapag lumaki na yung production natin. Lalaki po talaga yan. Pag lumaki na yung production natin at kokontrolin natin nang naaayon lang sa market po natin, no? Marami kasi nag-aalaga na porkit may pera, 10,000 heads, 20,000 heads, 5,000 heads. Tapos araw-araw ang market lang naman nila na sigurado is 3,000, 4,000, no? Kaya ang tendency po maiipunan sila ng itlog, no? Yan ay nakakatakot. Pag maiipunan na sila ng itlog, ibabagsak na nila yung presyo. Pati tayo apektado. Kaya yun po, no, maging responsible din po tayo bilang isang livestock farmer. Huwag naman maging greedy, no? Kasi hindi nila naiintindihan wala sila sa breeding no? Wala sila sa industry. Ang focus lang nila is ayan, kita. No? Wala silang pakialam kung mamamatay ang isang industry, no? Basta't kumita lang sila ng pera, no? So tayo rito, kokontrolin po natin ang bilang ng ating layers at breeders. Ayan, no? Para at least pagbibigay din ng halaga sa mga ibang backyard quail raiser, no? Quail farmer natin, no? Hindi yung lahat kukunin na natin, no? Wag naman. Yung tamang sapat lang, no? Na kung ano lang yung may umo-order sa atin at saka din sinusuplayan natin, yun lang, no? Ngayon, kung madadagdagan po yung kukuha sa atin, diyan pa lang tayo magdagdag, no? Kaya dito magpapasobra po ako ng mga 100 to 200 heads, no? So dito sa growing pen 1 to 4 natin, 400 na yan, no? Tapos magdadagdag tayo ng another 200, 600. Doon natin ilalagay doon sa doon, no, sa labas. Tapos dito 25, no? Para 100 lahat yung breeders natin. Tapos 15, 30, no? 130 or 150 breeders, yun lang. Okay na yun, sapat na po tayo doon, no? Sapat na tayo doon. So mamaya kukuha tayo ng pagkain ng mga kukuha tayo ng itlog ng mga alaga natin. Ayan sila, yung mga breeders natin. Soon. Ayan. So, hindi pa ako nakapag-install ng ilaw dito, tsaka dyan. Ito pa lang, Wala pa tayo nabibiling bukelya, no? Pero naka-ready naman na po. Naka-ready naman na yung nating gamit. Ayan, diba? Ito pa, Ano bang tawag dyan? Kumpleto tayo halos ng ating mga kagamitan dito. Alright? So, yun lang po. God bless. Mamaya po ulit, no? Abang-abangan nyo po yung mga uploads natin. At may mas mahahalaga tayong pag-uusapan mamaya, no? Kasi gumagawa na po ako ng content dahil baka pasukan hindi ko na magawa, no? Ng maayos. Hindi na ako makagawa ng content madalas, no? At siguro Sabado-Linggo na lang tayo makakagawa or Friday night, ganyan po, no? So, pinag-aaralan ko rin kung paano mag-schedule ng upload kay YouTube at saka kay Facebook, no? Para at least dire-diretso tayo. Alright? So, yan. Mamaya, samahan nyo rin po ako na magsalansan ng mga itlog sa tab, no? Ayan, Marami pa tayo, ayun, Para at least may dala natin sa school. Ito, reserve na po yan kay Madam Jam, 100 pieces. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat.